Sa chapter na to ay pinakita na ang awakened forms ng lahat ng 5 elders. Sa Egghead ay nakita ng lahat ng nandun ang kulay itim na kidlat na katulad na nakita nila noon nung dumating si Saturn sa isla. Ang mga Marines ay napatigil sa nakita nila. At ang isa sa pinakamagandang Vice Admiral ng Marines na si Bluegrass ay nagulat din sa nakita niya. Pati na din sila Frankie, Nami, Atlas at Giant na kasama nila. Sa kabilang banda naman ay makikita natin ang mga Pacifista at Giants na magkatulong na inaatake ang mga warship ng mga Marines. Habang si Dory at Brogy ay hinahanap pa din si Luffy sa isla. Ipapakita ang Marijua habang naririnig sa background ang usapan ni Vegapunk sa recording tungkol sa coffee invention niya. Sa Room of Authority ng 5 Elders ay wala ng tao. Ang makikita na lang dito ay ang malaking magic circle na ginamit ng 4 na Elders para mabilis silang makarating sa Egghead Island. Sa Egghead ay lumabas na sa magic circle ang 4 na Elders habang maririnig sa background na mayroon pang 7 minutes bago mag-uumpisa ang message ni Vegapunk para sa mundo. Naayon kay Vegapunk, ang 7 minutes ay hindi na sapat para mapigilan ng world government kung ano man ang message nila. Pero ang 4 na elders ay lumabas na sa kanilang full transformation at ang bawat isa sa kanila ay mayroong black clouds na nakapaligid sa kanilang mga balikat na indikasyon na ang bawat isa sa kanila ay na-awaken na ang kanilang devil fruit na hindi naman din nakakapagtaka dahil maaaring nabubuhay na ang mga Gorosei ng 100 taon. Kaya nagkaroon sila ng mahabang panahon para ma-master ang kanilang mga powers. Si Saint Saturn ay mayroong form ng Gyuki na isang spider yokai na kilala sa pagkakaroon nito ng giant na muka na parang baka. Sinasabi ang Gyuki ay inaatake ang mga tao na nagpupunta sa beach. Si Saint Mars ay mayroong form ng Itsumade na nakakatakot na yokai na mayroong human face at katawan na parang ahas. Si Saint Valkyrie ay mayroong form ng Hoki na isang monster na baboy ramo na galing sa Chinese folklore na sinasabing inaatake ang mga tao sa countryside. Si Saint Venus ay may form ng Bakotsu na isang skeletal yokai na sinasabing spirit ng kabayo na pinatay sa pamamagitan ng pagsunog dito. Si Saint Jupiter naman ay may form ng sandworm na isang mythical serpent o legless dragon na madalas na nakikita natin sa mga fantasy movies. Si Sanji ay nagmamadaling tumakbo palayo at sinabi na kailangan niya ipaalam to kay Nami. Si Luffy naman ay nagulat na ngayon ay 5 na ang mga monsters na kailangan niyang kalabanin. Si Saint Venus ay tumingin sa paligid para hanapin ang mga Pacifista na umaatake sa mga Marines. Sunod ay nagtransform na si Venus sa kanyang hybrid form na mukhang centaur form at mabilis na inatake ang isa sa Mark III Pacifista. Ito ay kinagulat ng mga Marines at sinabi nila na mayroong umatake sa Pacifista na maaaring hindi nila nakita dahil sa bilis gumalaw ni Saint Venus. Sunod ay pinakita na pinuntahan ni Venus ang iba pang Pacifista at mabilis niya itong na-neutralize sa pamamagitan ng mabilis na sword attack. Ang ibang Marines ay sinasabi na mayroong malaking kabayo sa isla habang ang iba naman ay nireport na ang mga Pacifista sa iba't ibang lugar ay bumagsak na. Sinabi ng Marine na partially frozen ang mga bumagsak na Pacifista na magsasabi na may ice element ang atake ni Saint Venus. Si Sanji ay tinawagan na sila Nami at sinabi na kailangan na nilang magmadaling umalis sa isla. Sunod ay in-announce na ng Marines na ang lahat ng bumagsak na Pacifista ay temporarily paralyzed lang dahil sa freezing attack na natanggap nito. Dahil dito ang mga Marines ay natuwa at sinabi ni Vice Admiral Doberman na ngayon ay pwede na nilang hanapin si Bonnie. Sinabi ng mga Marines na nakita nila si Bonnie na pumunta sa northeast part ng isla kasama ang mga Straw Hat Pirates at ito ay narinig ni Saint Mars na lumipad na sa ere. Si Sanji naman ay pinaliwanag na kay Nami na mayroong mga monsters sa isla na kailangan na nilang mag-focus sa pagtakas. Pagkatapos ito ay pinakitang lumipad si Saint Mars at pilit na pinasok ang force field ng Labo Face na maaaring ang dahilan nito ay para mapigilan niya ang message ni Vegapunk sa pamamagitan ng pagwasak ng Punk Record. Si Saint Venus ay patuloy pa ding inaatake ang mga Pacifista sa isla habang si Luffy naman ay inaatake ni Saint Saturn. At sunod, si Saint Jupiter ay pumunta sa ilalim ng lupa na ikinagulat ni Luffy. Sa northeast part ng Labo Face ay sinabi ni Usopp kay Sanji na nagmamadali talaga silang umalis sa isla pero si Jinbe at Zoro ay hindi pa din bumabalik. Sinabi ni Usopp na si Lilith at Brook ay kasama na nila at ang Thousand Sunny ay handa na ding umalis. Pinakita na si Usopp pala ang gumawa ng paraan para tumigil ang Thousand Sunny na hindi alam patigilin ni Brook. Si Jinbe ay pinakitang nakikinig gamit ang earpiece communication niya at sinabi ni Jinbe
sinabi na kapag nakita niya si Zoro na nakikipaglaban pa din, ay pepwersahin niya na tong umalis sa labanan. Sunod ay pinakita si Rob Lucci at Zoro na naglalaban pa din. Napatalsik ni Lucci ang isa sa espada ni Zoro. Tinanong ni Rob Lucci si Zoro kung gusto bang malaman ni Zoro kung saan nanggagaling ang mga malalakas na haki na nararamdaman nila. Habang si Jinbei ay nakita na si Zoro at sinabi niya to kay Sanji. Si Sanji ay sinabi na nilalagay ni Zoro ang lahat sa panganib dahil sa matagal na pakikipaglaban ni Zoro kay Lucci. Narinig ni Zoro ang sinabi ni Sanji sa communication earphone niya at dahil dito ay nagseryoso na si Zoro. Ang sword niya na tumalsik ay bumalik na sa kamay niya at sunod ay ginamit niya ang teknik na 3-sword style laban kay Rob Lucci. At ang teknik na to ay binalot ni Zoro ng Conqueror's Haki na makikita natin ang Black Lightning dito. Pati na din ang reaction ni Jinbei sa atake na to. Sunod ay bumalik na sa lugar kung nasaan si Luffy. Si Luffy na nasa ere ay nagulat dahil biglang lumabas mula sa lupa si Saint Jupiter. Pagkatapos ay kinain ni Jupiter si Luffy. Sunod ay biglang pinakita na dumating na pala sa lugar na yon si Dory at Brogy. Na tinanong pa nila ang isa't isa kung nakita ba nilang pareha si Luffy. Sunod ay hinati na ni Dory at Brogy ang leg ni Saint Peter na naging dahilan para makatakas si Luffy dito. At dahil dito ay nakita na ni Luffy si Dory at Brogy. Masaya ang binati ni Dory at Brogy si Luffy. At sinabi ni Dory at Brogy na masaya silang nakita na nila ulit si Luffy at walang break next week. Kung gusto mo naman malaman kung gaano kalakas sa mga mysterious characters sa One Piece, ay click mo na lang ang video na to.